Finally ay dumating na po ang pinakabagong Suzuki Raider R150 Blade Edition. At ngayong araw ay sisilipin natin kung ano nga ba yung mga nadagdagat na bago dito po sa pinakabagong motorsiklo na ito. Excited na po ba kayo? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Suzuki Raider R150 Blade Edition. Napakaangas po nito pong kanyang headlight design. The same pa rin po ito dun sa previous version na talagang nagugustuhan nila at nalulupitan sila rito po sa headlight design. Ito pong ating Raider 150. Ito pong kanyang main headlight ay nahahati po ito sa dalawa at naka full LED na po ito pong kanyang high beam at low beam. At meron po siyang daytime running light na M-shape design dito po sa bandang itaas. At meron naman po siyang Suzuki logo na chrome color dito sa top. At meron naman po itong black color na little visor. At yun pong kanyang turn signals ay wala na po ngayon dito po sa kanyang headlight assembly. Nakaseparate na po siya at nandirito po siya sa bandang ibaba. Naka-bulb type pa rin po ito pong kanyang mga malalaki na turn signals. Nagkaroon po siya ng additional na pairings dito na matulis at patusok, which is napaka-porma din nung kanyang looks. At ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork na black color para naman po rito sa kanyang front suspension. Equipped with single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na black color. At ito pong kanyang cast wheel ay red color po ito. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 70 by 90-17. At ito po ay naka-tubeless na. Naka fully digital meter panel display na po ito. At dito po sa magkabila, nandirito po yung kanyang mga light indicators. At mayroon naman po siyang 2 button selector dito po sa ibaba. At ito po ay gumagamit ng mechanical key. At mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. At ito po ay naka-naked handlebar na black color. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, turn signal selector at horn. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip. At black color naman po ito pong kanyang clutch lever. At itim din po ang kulay nito pong kanyang front brake lever. At dito po sa bandang gitna, naging maskulado po pala ito pong kanyang pairings. Dahil kung inyong mapapansin ay may nakaumbok rito at may nakalagay naman po rito na Suzuki logo. At nagkaroon pa po pala ito ng additional front pocket. Kaya po pala nagkaroon po siya rito ng naka-emboss na part. At kapag ating bubuksan ay ipepress lang po natin ito. Mayroon po siyang front pocket dito na spacious din, pero sa tansya ko ay hindi po kakasya ang mobile phones dyan kahit yung pinakamaliit. Tatry po natin. Ito pong ating mobile phones. Ayan hindi po talaga siya kakasya. So ang purpose po nito, pwede po tayong maglagay dyan ng gloves or di kaya coins. At ang kagandahan po nito pong ating pinakabagong Suzuki Raider R150 Blade Edition ay equipped na po ito ng USB charging port. Ayan naka USB Type A na po siya. Gagamit na lamang po kayo rito ng USB cable ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. At ito pong kanyang side profile para sa akin mas maangas ngayon. Ito pong forma or disenyo nitong kanyang side profile. Dahil itong pairings na to na galing rito sa bandang itaas ay konektado hanggang rito sa bandang ibaba at nagkaroon po siya dyan ng windlet for better ergonomics design. At ito pong kanyang combination na red, black at gray ay nagkaroon ng pins dito sa bandang itaas. Tapos nagkaroon po siya ng butas rito sa gitna. At nag-continuous naman po siya hanggang rito sa ibaba. At V-shape design naman po ito pong kanyang engine extension cover. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang upuan. Pahaba po ito pong kanyang upuan at malambot din po siya. Simple lang po ito pong kanyang seat cover, black color naman po ito. Itim din po ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. The same pa rin doon sa previous. Ayan M-shape design po yan. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan para makita natin ito pong kanyang fuel tank. Ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 4 liters. At meron naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Ang Suzuki Raider R150 Blade Edition po ay meron po itong seat height na 765 mm. At meron naman po itong ground clearance na 150 mm. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para maipakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas.
Although mas mataas yung ground clearance po nitong bago kung i-compare po natin dun po sa previous model na 140 mm yung kanyang ground clearance. Pero ganun pa rin, mababa pa rin ito. Kaya talagang ideal po ito para po sa mga kababayan natin na mga Pilipino na hindi naman masyadong katangkaran. At sa tansya ko naman ay abot na abot po ito ng mga 4'11" and above. At para po sa mga magtatanong, ang height ko po pala ay 5'6". Kaya kung inyong makikita ay lapat na lapat itong ating mga paa. Kaya talagang komportable po ito para po sa mga tulad ko na 5'6" in height. At siya nga po pala, para po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng pinakabagong Suzuki Raider R150 Blade Edition at naghahanap po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, no, rear carrier, top box, side panners, motorcycle cover o di kaya helmet. At kung nagustuhan nyo din po, ito pong aking suot na riding t-shirt na dekalidad, ay ilalagay ko na lang din po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap. At ang kagandahan po pala nito pong ating Raider R150 Blade Edition ay located po ito pong kanyang battery dito po sa bandang itaas. Kaya po pala nilulusong nila yung mga Raider sa baha dahil nga napakataas po pala nito pong kanyang battery compartment. Close po natin ito pong kanyang upuan. At ito po ay mayroong 6-speed manual transmission. Equipped na rin po ito ng assist at slipper clutch. Ito pong kanyang pillion step para po sa ating rider at back rider ay chrome color po ito na diecast. At diecast na rin po na black color ito pong kanyang brace. At ito pong kanyang side stand at center stand ay tubular po ito na metal black color. Gumagamit din po ito ng tubular metal na swing arm. At mayroon din po itong chain protector. At ito po ay equipped with single monoshock absorber para naman po rito sa kanyang rear suspension. At yung kanya po palang susian na kung saan pagbubuksan po natin ito pong kanyang upuan ay located po pala rito sa bandang dulo. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang taillight. Ito pong kanyang taillight, the same pa rin yung design doon po sa ating previous model. Pero ang pagkakaiba po nila ngayon, kung inyong napapansin, red color na po lahat. Before, white po itong magkabila dahil dyan po located before yung kanyang mga turn signals. Pero ngayon, ito po is taillight na lang po siya, brake light na lang po yan. And then separated na po. Nilabas na po nila ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. Meron naman pong nakalagay na Suzuki decal rito po sa dulo. At ito po ay mayroong plate light. May light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake na flower design with single pot caliper na Nissin brand. Black color po yan. At red color naman po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 80 by 90-17. At ito po ay naka-tubeless na. At ito pong kanyang pipe, black color po itong kanyang body. Gray color naman po ito pong kanyang head protection guard. At itong kanyang tip ay gray color din. At mayroon naman po itong single exhaust. At itim naman po ito pong kanyang metal na foot brake. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 147 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder dual overhead cam 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 13.5 kW at 10,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.8 Nm at 8,500 RPM. At ang presyo po ng pinakabagong Suzuki Raider R150 Blade Edition ay nagkakahalaga po ito ng 130,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 9,000 pesos. At meron naman po itong monthly installment na 6,632 pesos sa loob ng 3 taon.